Kayo ba lumilin kayo pag ano ng tawag sa inyo? Opo! Alam niyo ba kung pwede tawagin tayo ni Lord na gano'n lang? Nalala ko dati may kaibigan speakers, preachers. Diyan may pangalaw dito sa Manila, malapit sa Manila. Pag ang tawag daw sa iyo ay, huwag kang ikinom. Kasi doon daw, kung unang mga panahon, may tinawag daw na, Lord. Tapos sinabihan, halika, kahit na masarap ito. Tapos sabi niya, hindi po, galing Diyos. Pero sabi niya, hindi, joke lang yun. Kinain. Ano nangyari? Ano ito? Kinain. Naku, nagkasala. Mga marites na ngayon. Alam nyo kung sino yun? Ay, masakit! Ginamay yung lalaki. Yung lalaki na sa ilog, nagtatang-isaw. Napakabait, walang among tinawag. Alam! Kumakin sila. Yes, Eva. Kain ka! Kinain! Bawal! Huwag ka kanin ito! Hindi! Order ng misis! Alam niyo isa? Iniisip ko. Isipin niyo rin. Ano kaya babae lang ang nagkasala? Siguro ang sarap ng buhay namin. Kayo ang lahat na nagtatrabaho ng kalampasan ng grupo. Kami yung mga lalaki, bakit yung ganun na? Kasi wala. Nagsimula lahat sa call. Yung iba sa inyo, hindi ayaw ng gusto. Uy! Alam niyo sa abroad, when you go to abroad, pinagpapilip sa atin ng ibang mga bansa. Kasi tayo, mag-buhay ka lang, tutulong ka na. Sa kanila hindi. Sa kanila dapat tatawagin mo, hey, sir, excuse me, kung mga ganun ba, i-memorize mo kayo. Tayo, uy! But, notice, either way, it is a call. And normally, we respond. Amen. Ano? Ako? Kahit minsan hindi mo alam kung ikaw. Who? Me? Yes, you. When God calls, we respond. Today, in a very short way, aranin natin, ano ba ang pagtawag ng Diyos? Alam niyo ako, pinakasimple, the Lord calls, come. Then, He will send you to a mission, go. He invites you to come, then He will send you to go. So, huwag niyo itong kakalimutan. Ang laging tawag ng Diyos, halika. Napapagod ka na, nawawalan na ng gana, nagkakalit-silit ka na. The main call is come. Amen. Amen. But when you are with Jesus already, pag nandiyan ka ng Lord, syempre lalapit ka na, ayusin ka niya, hanggang sa malakas ka na, kapakipakinaban ka sa kanya, then He will tell you, go. Go. That's why, normally when we follow Jesus, there are two words, disciples and apostles. A disciple is the one who responds to the invitation, come. That is a disciple. Pag nahubog ka na, then you go.
apostolos. Apostelo. In Latin, missionero. Mission in Latin, in Greek, apostelo. You go. And apostles are being sent. But the disciples, before they became apostles, disciples muna. What was the call? Let's study something today about this. Lahat na ito yung nagagaling. Nagagaling sa ito na ako malaw yung Can we read together? Jeremiah 29:11. Go. Amen. Ito ang isang napakagandang pinagkagalingan na tinatawag tayo ng Diyos. Ito ang isang pinagkagalingan. Huwag kang mag-alala. Minsan hirap tumugod. Minsan parang hindi mo naririnig. Minsan parang hindi mo naiintindihan. Pero huwag kang mag-alala. May plano ang Diyos sa atin. Hindi para sa ating ikasasawi at ikapapahamak, kundi sa ating kapayapaan at isang plano punong-puno ng pag-asa. Amen? Today, establish natin na itong topic nito galing dito. Kasi minsan hindi mo naman kaagad maintindihan. Palagay niyo yung mga apostles yung tinawag sa kanila sila, come follow me. Diba sa kwento, iniwan nila lahat, tapos sumunod. Asa man ka pa doon? Papalang tayo manunod ako. Kung gano'n yung ano, papalang tayo. Asas, manunod ako. Kung ano, diba? Tapos sumunod ka sila sa kuya, akong bahala. O, pero dinumpukan natin yun. Dati, gano'n lang ang sinasabi ng Diyos, akong bahala. Dinumpukan ng tao, ako kawawa. Oh. Kaya minsan yung tao parang, magduda na. O, ikaw bahala, baka akong kawawa. Dati, ang sinasabi ng Diyos, sumunod ka lang, akong bahala. Period. Dinumpukan ng tao, kama, ako kawawa. Kaya kami na, hindi sumusunod. Amen? Amen. Isa pumunta lang dito, magpapahiling. Na, gumaling, 2 araw. Pagkatapos ng 3 araw, gumaling. Di na. Yung iba naman, gumaling yung nandito. Pero lumipat dito. Kaya buwan-buwan nandito. Amen. Pero siyempre, bilang nandito tayo, we always need God. Amen. Now let's talk about God's call. Yeah. Pag-usapan natin ito sandali. When we talk about God's call, do not forget that He calls us uniquely and significantly. Ang tawag sa atin, iba-iba. Pansinin niyo, pag nagbasa kayo ng Bible, iba-iba. Si Abraham, tinawag, iba. Si Moses, iba. Iba-iba. Yung mga apostoles, iba. Amen? Kayo ba? Iba rin. Ako dati po akong seminarista. Alam niyo ba yung seminarista? Yung nagsiseminar? Orly. Pumasok ako ng seminaryo nung una, hindi para magpare. Para mag-football. Kasi sa amin sa Bicol, ang pinakamagaling na football team, seminaryo, mahilig ako sa football. Ang football, hindi ordinaryo. Ang basketball ang ordinaryo. Diba? At saka piko. Alam nga naman piko ako. So, pumasok ako ng seminaryo para mag-football. Marami akong kasabay. Pumasok para mag-basketball. Marami akong nakasabay. Pumasok para magaling. Kasi magagaling mag-ping-pong. Uy, sa una, basketball, ping-pong, tapos football. O, pero saan ka? Maya-maya, pari na. Iba-iba ang tawag. At yun ang ibig sabihin dito. Hindi laging pareho ang tawag sa atin ng Diyos. Kasi there is a general call of God, a general or basic call
trabaho where all of us are included. But there are specific callings. Amen? Amen. Specific callings. Dati, ang akala natin ang bukasyon, pagpapari lang at pagmamadre. Nakalimutan natin ang pag-aasawa ay bukasyon din. Amen. To get married, to go into marriage is a call. Amen? Ako nakawalo ako sa seminaryo, umuntik na. Pero buti na lang. Mas maganda ang plano ng church. Nag-asawa ako. After 9 years, lumabas ako, nag-9 years pa ako kasi baka naman dito ako, Bekenemen, di ba? Bekenemen. Pero dito ako. Nung nag-asawa ako, nagulat ako kasi hindi pa rin ang trabaho ko. Nagtrabaho ko sa PAL. Ano yung PAL? Nagtrabaho ko sa Philippine Airlines. Masaya ako kasi I had to look good. I had a girlfriend who was so pretty. You know, I was young. Tapos pag wala siya, may flight siya, I date somebody else. I was happy, pero lagi may kulang. Tapos napapansin ko, nakakita ako ng mga squatter dyan malapit sa Paranaque. Magkakatapos ko mag-duty sa airport kasi hindi ko ako flight sa baba ako eh. Ground steward ako eh, ground steward. All passengers from Hong Kong, Pier 48, please receive the oh, di ba? Okay, masyado mawaw kasi wala namang kaibahan mo dyan sa Gapo! Ganun lang yun. Nobody sees us when we hear our voices. Pero sandali sa akin, hindi ko maintindihan pag nagsusweldo ako. Bibili ako ng maraming mamon. Pupunta namin sa squatter. Ay, mga bata, makita na nila pag nandiyan si brother. Pupunta sila natin sa amin, magturo ako ng kinanta natin kanina. Alay. Tapos, this is the hindi na day, ha? Hindi day. This is the Tapos, paulit-ulit ko ba yun? Makimalingot na ba? Makakita ko yung mamon. So, ito? Opo, kumahilig. Lahat! Nagtuwa ko sila para sa I don't know why, but I was so happy. Sometimes I would go home without money. Ang maganda minsan, yung girlfriend ko mas maraming pera. Sinasama ko, kaya lang hindi siya bumababa kasi mabaho ka. Hindi siya bumababa. O, lagi kong hinuhututan yun. Like, give me 200. Kasi 200 dati malaki ko. Give me 200. Why? If you love me, give me 200. 200, hindi ka na biscuit. Para yung mga bata, pupunta na lahat. Pero I was so happy. Until things happened that I had to continue this. Next month, August, is 37 years na akong full-time. 37 years full-time. Ibig sabihin, nung natanggal ako sa PAL, kasi natanggal ko ako, tanggal ako, sa hindi natin pag-usapan tanggal ako, pumunta ako sa Baguio, kasi pinatawag ako ng obispo, kasi may project sa Baguio, pumunta ako ng Baguio, hindi na ako bumalik sa PAL, doon ako nagsimula, wala akong trabaho, tapos wala pa ng sweldo, allowance line, but that was the start. 37 years ago, that was almost 4. I cannot forget that. I received a telegram kasi wala pa dating mga gano'n-gano'n. Wala pa telegrama pa na minsan balikan pa yung mga letters, nahulaan pa lang, and I ran to Baguio. That was 37 years ago. 37 years ago, wala na itong trabaho. Ano ka ba kumahirap? Sabi nyo, brother, wala kayo trabaho. Kung sabi ka, ununin mo.
When God calls, it is always for our good and His glory. Antayin niyo to. Lahat ng tawag at imbitasyon ng Diyos para sa ating ikabubuti at sa Kanyang Kaluluwalhati. You know, this is a very good prayer. Always pray for the good of people and for the glory of God. Pag good of people lang, wala ang glory of God. Oops, pray naman ang po. Pray naman ang po. Because it is always for the glory of God. When God calls, it is for His glory and for our good. Sometimes, you do not see the good right away. Hindi kaagad natin nakikita yung good. Sometimes it's bad. Sometimes it's difficult. But make sure, pag tinawag ka ng Diyos, pag medyo may nararamdaman ka, na tinatawag ka ng Diyos sa isang partikular na direksyon, that is for your good and for His glory. Amen? Amen. Of course, God's call is always according to His great plan and purpose for us. Minsan, meron na tayong direksyon, malinaw na ang ating plano. Tapos along the way, madisturbo ka. Naranasan mo yun. Amen. Maganda na ang plano mo. 5 years, ganito ako. Tapos another 3 years, ganito na ako. Tapos pag 10 years na, dapat ganito na ako. Ay, Diyos me, 1 year pa lang. Nakweng-kweng ka. Bigla kang, kaibigan akong gano'n. May ticket na. Sa Saudi Arabia, kasi dati uso ang Saudi, di ba? May ticket na. Tapos, kasi alam ko, first week of February, nilipad na siya. Naku, simbang gabi, hindi niya magalaw ang kamay. Noche buena, pati paana. Nung medya noche, New Year, ito mo ilang araw pala, hindi na siya makagalaw. Dilat na lang ang kumagalaw. Nawala. Ang yabang-yabang noon. Alam mo yun, lahat ng barkada niya, pag malaki niya, pag nasa Saudi na ako, padalang ko kayo ng pera. 5 years from now, may bahay na ako. 3 years from now, may kotse na ako. 10 years from now, bibili ko itong mga building na ito. O ano, 3 weeks from now, paralyzed ka. Pero magaling na preacher yun, kasama ko sa community. Siguro, maganda ma-invite din yung kanyang testimony. Naging preacher yun. Biro mo, nakalimutan niya lahat. Matalino yun eh. Nalakas ang kanyang buhok. Tinanggihan na ng ospital. Minsan ng Diyos, iba ang plano. Pero huwag natin kakalimutan pag tumawag ang Diyos na minsan iba-iba, meron siyang plano para sa atin. Yan, minsan chill ka lang. Pag hindi nangyayari yung gusto natin, minsan pumapalpak, malapit na, naaamoy mo na, nawala ka, don't worry. Pero sige, umiyak ka lang muna. O, kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Gusto mo maglupasay, lumapasay ka sandali. Pero huwag lagi. Huwag lagi ka na lang gano'n. Ano ba ngayon? Bukas, o Lord, anong plano mo? Kaya di ba minsan, ang sweet-sweet pag nakikipag-usap ni Lord, Lord, what is your plan? What is your plan? Pero may iba? Iba na ang tono. Lord, ang plano mo? Basta may plano ang Diyos. God's call, do not forget, in Philippians chapter 4, verse 7, brings peace and clarity even amidst difficulty and uncertainties. May plano ang Diyos at ang plano ng Diyos at dadala ng kapayapaan at linaw kahit nasa gitna ka ng kaguluhan o mga bagay na hindi naiintindihan. Kaya alam mo minsan, pag gulong-gulong ka na, upo ka lang sandali. Siyempre maguluhan ka muna ng konti. Hanggang sa dumating ka sa hindi mo na maintindihan, alam kong tinatawag ako ng Diyos. May plano. Sabi nga, if God closes the door, He opens the window. The other door. When God closes the door, He opens the windows. Or when God closes a door, He opens another door. You just have to trust. Because that is how God calls. Amen? Amen. Okay. God's call, ito yung basic na apat.
Hindi ito yung particular. Ano man ang particular na calling natin, mag-aasawa ka, magsiserve ka, papari ka, magmamadre ka, o magsisingle ka lang. All of this fall under the general category of these 4 calls. Number 1, it is a call to life. Can you say that again? Call to life. Ano sabihin ng call to life? Ang isang tawag ng Diyos na automatic, lagi natin gamitin yung salitang automatic, is panawagan sa buhay. Sabi ka ng isang kanta namin dati sa seminaryo, do not just exist, live. Mabuhay ka ng maayos. Lumaban ka para may buhay ka. Tapos yung buhay mo, huwag mong kalimutan, dapat yung buhay mo, umaasenso. Amen? Amen. Kung nung 2 years old ka pa lang, hindi ka pa maglakad ka ganito, saan ka naman, pag 7 ka na, hindi ka na ganito. Paralin mo naman maglakad. Okay. Amen? Amen. Elementary ka na, ito ang mga linalaro mo. O pero dapat tingnan mo ang buhay. High school ka na, dapat iba na. Amen. Yun ang ibig sabihin ng buhay. Ibig sabihin, go for building. Do not go to destroy. Kaya huwag kayo maninira ng buhay. Huwag kayong chichismis ang gagawa ng mga kwento. Kasi that is not the call of God. The call of God is to life. O tingnan mo ngayon, di ba? Meron ng divorce. Meron ng abortion. What is this call? It's called to death. Amen? O, sa ibang bansa, Diyos niyo, pulo-pulo na. The basic call for us is a call to life. Na-enjoy ang buhay. To live. Amen? Kayong mga nagtatrabaho, anong tawag sa Tagalog ng trabaho? Work. Hanap buhay. Dapat siguraduhin mo na pag may hanap buhay ka, buhay na buhay ka. Kasi ang daming may hanap buhay, tingnan mo ang itsura. Walang na buhay. Saan ka galing? Hanap buhay. Mas mabuti pa minsan yung walang hanap buhay, buhay na buhay. Kalat-kalit, maraming kalat-kalit, hindi ka punta tayo. Sige! At wala ka mapasok, wala! Buhay na buhay. Amen? Amen. The call, God's call is a call to life. If I can rephrase this, ang panawagan ng Diyos, isang buhay na masagana. Remember John chapter 10 verse 10? Diba sa first part, ang kalaban ay pumarito upang pumatay, magsira at magnakaw. Ngunit ako'y pumarito, sabi ni Kristo, upang bigyan kita ng buhay, isang buhay na kasiyasiya, ganap at kasiyasiya. That's the first call. Because we were dying in sin. God did not allow that, hindi pinagin ng Diyos. Tumalugtog tayo sa kasalanan, pinadala niya si Jesus, bigyan mo sila ng buhay. That's why Jesus calls himself, I am the life. I am the way. Hindi I am a. No. The. I am the. Amen? Amen. Now, if Jesus is in you, if Jesus is in us, we should have life. And that is the primary call. Dapat nagbibigay ka ng buhay. Huwag kang naninira. Amen? Huwag kang pumapatay. Huwag kang tumatapak sa iba. Dapat you build. Do not destroy. Do not destroy reputations by telling lies. Do not let other people suffer by stealing. Do not steal. You should have a life. Amen? Amen. Number 2, the second generic call is a call of faith. Please read it again. A call of faith. What is the call of faith? It involves knowing. Faith starts with knowing. Kilala. Okay, pero sandali ha. Tingnan mo yung salitang know. Isa lang, to know. Pero sa Tagalog, tatlo yun. Englishin nyo. Kilala ko si President Marcos. I know President Ako, Marcos. ginamit yung know. Pero sinabi ko kilala. Ito, number 2, marunong akong mag-gitara. I know how to play guitar. We use the word same word. No. Pero sa akin, iba na. Marunong. Okay. Oh, pangatlo. I knew. Alam kong mabait ang Diyos. God is good.
those three sentences, you use the same word in English, to know, right? O pero sa Tagalog, lahi mo na tulo, mo na ano? Lahi mo na, ha? O, ang kilala, iba sa alam, iba sa marunong. When we say the basic call for Christians like you and me is a call of faith, dapat kilala mo ito. Dapat marunong ka. At saka dapat alam mo. Amen. Dapat alam mo masama ang magnakaw o torpe. Ano ba alam yun? Kasi minsan naman Kristiyano, ay, masama ba yun? May nagtanong sa akin kahapon, brother, masama bang ma-inlove sa pare? Lalo? Masama bang ma-inlove sa pare? Paano na kayo? The call of faith is a call to believe. Maniwala ka. Pero, hindi sapat yung maniwala ka lang. Dapat magtiwala ka. Amen? The call of faith, which is God's primary call, is to know Him, to believe in Him, and to trust Him. Kasi yung iba, kilala ko yan. Magaling yan. Magaling yan. O, sige, doon ka na sumunod ka na sa kanya, ay, ayoko. Maniwala ka, tapos hindi ka nagtiwala, tunto. Tugay ka na sa kanila, tunto pa kaya ko. Oy, this is sometimes our position. We seem to know a lot, but sometimes our lifestyle do not agree with what we know. That is the call of faith. Kasi ang faith, nagsisimula dito, tapos makikita na sa gawa. Ang translation ko dito napakasimple. The call of faith is dapat nakikilala mo ang Diyos paunti-unti hanggang sa nai-inlove ka sa Kanya, na bilib ka sa Kanya. Amen. Amen. Ang beses na ako nasabihan niya, huwag kang mag-alala, hindi pa babayaan ni Lord. Ikaw bilib ka kay Lord? Siyempre. Mas bilib ako kay Lord, kung tatay ko sa aking kali-kalino, mas marami akong bilib-biliban. Pero dapat bilib ka kay Lord. Dadasal-dasal ka, hindi ka bilib kay Lord. Amen? O ano yun? Baka sakali? Tsamba? Taka lang, sabi sa'yo, mataka lang na? Taka lang? No. Yes, it is a call to faith. And when we say call to faith, you have to know. Kaya sa katekismo, diba? Ano ang purpose ng man? Sabi sa katekismo, to know, to love, and to serve God. Diba sa katekismo? Alam ko may mga katekismo pa dito. That is the purpose of man. To know, to love, and to serve. But it starts with faith. Why? Because you have to know. Can you love somebody you do not know? No. Kausapin niyo ako. No. Kaya mo bang mahalin, hindi mo kilala? No. That's why the basic call, whether it be particular, is a call of faith. How do you know God? Kaya nga, di ba minsan, si God, ganito, pero minsan, hindi mo kwentuhan natin, ay, naku, si Lord, mahilig sa last 2 minutes yan. Ay, naku, huwag ka mag-alala kasi ganun si Lord minsan pakipot. Pero, hindi mo narinig tayo gano'n, parang close kayo. O, ganun talaga si Lord, kung kaya na magtubad. Sige lang, mag-pray ka lang. Bakit? Kasi Lord, kaya na minsan magtubad, pero magtubad, di ba? Bisaya? Bisaya? Ha? Sige lang, mag-pray ka lang. Kasi si Lord, sumasagot ka, hindi minsan matagal. Kasi tayo minsan gusto natin automatic. Mag-pray ka lang. Kasi si Lord, sasagot ka. Minsan matagal lang. Kasi minsan ka lang magpakita eh. Minsan ka lang magdasal. But He always answers. Another thing about God's call is it is a call to home. Read again. Call to home. Ano yung sabihin dito? Yung panawagan ng Diyos na sa mga kahirapan ng buhay, huwag kang basta aasa sa sarili mo lang. At sa mga kahirapan ng buhay, manalangin
manalig ka, take courage, do not be afraid. This is a call to go. Bakit? Kasi habang nandito tayo, marami tayong dadaanan. Hindi natin alam. Ngayon, ang saya-saya nyo, ang lakas-lakas ko. Mamaya, dahan-dahan kayo kasi may mga hagdan dyan. Hagdan sana, no? Yung nagagaling mo pala, galing ka sa hindi, may sakit ka ulit. O makantay ka naman next month. Ano yan? Kasi bumalik ako, brother. Pero ito, may crack ako dito. Pagbuka ko dyan. Madre mia, no? Another basic call is a call to hope. What? This is a call to courage. Dapat hindi tayo nawawalan ng God. Because God calls us, hey, what can, don't quit. Sige lang. Sige lang. Tapos kahit ang galing-galing mo, kahit expert ka na, sali mo ako siya. Reliable lang. Kaya minsan nakakabilig yung mga doktor na ang gagaling na, ang gagaling na, magkatagal na doctors. Pero pakita mo, bago sila magtrabaho, mag-pray muna. Hindi ang doktor na hiliin nyo. Amen. Ako ay some surgeons, yung mga nag-o-opera, ay magagaling. Alam mo bakit magaling? Ay, ang galing-galing na nila. Matatanda at expert na, bago mag-opera, makita mo, magdadasal mo na. Ano sabihin? You realize, this is a call. Amen? Huwag mo nakalimutan, matalino ka, sumakulawin ka, pero mauntog ka. Hindi ka pabayaan mo doon. And of course, the last call is a call to love. Actually, religion or Christianity is basically a call to love. And in loving, it is everything almost is here that we need to do. Number one, it is a call to obey. Sumunod. It is a call to give. And it is a call to serve. You will not be happy. You will not be healthy. You will not be holy if you do not love. Amen. When we love, we obey. Diba sabi ni Jesus yun? Those who love me will obey my commandments. Yung mga nagmamahal sa akin, kung tunay ninyo akong mahal, susundin ninyo ang ating salita. Yung Gospel of John. So obedience is coming from love. To give. Pwede bang magbigay na hindi nagmamahal? Pwede. Uy, pwede. Pwede bang magbigay na hindi nagmamahal? Pwede. Pag-eleksyon, marami. Ha? Oo. Pero hindi ka pwede magmahal na hindi ka Bibigay. And that is the kind of calling that God is giving us when we are called to love. We are also called to give. Kaya napapansin nyo, tayo mga binago na ng Panginoon na naglilipod na, wala nang kurips. Wala nang naims. Naimot. Wala nang kuripot. Kasi natututo ng magbigay at tumulong. Of course, the last, sabi ni St. Teresa of Calcutta, the highest form of loving is serving. When you serve God, by serving other people. That is the highest form. So brothers and sisters, hindi natin talakayin dito yung anong calling mo. Ito ang basic call. Huwag natin ito kakalimutan. Can we all read together? When we respond to God's call, we're saying yes to the plans and purposes He has for us. We're acknowledging we trust Him enough to lead us into the unknown and surrender our plans and desires in exchange of His will. Not my will, But your will. Yun ang pinakamagandang response. Lord, sunod ako sa iyo. Himayin natin ng kaunti. Malapit na ako matapos. We respond. Number one. How to respond? Stop. Busy ka. Dami yung ginagawa. Naghahanap ng pera. Naghahanap buwan. Busy. Hala. Sige. When we respond, pag naramdaman mo tinatawag ka ng Diyos, the first thing you do is to stop. Amen? Amen. Tumatakbo ka, may tumawag sa'yo. Tigil ka muna. May kausap ka.
may tumawag sa'yo, di ba titigil ka muna? Excuse ha? Yes, darling. You have to stop. Right? And I have a suggestion about stop. Be silent. Think. Be open. And then pray. Pag nakakaramdam ka na, bakit ganito ang nangyayari? Tigil ka muna. Tigil ka muna. Tapos, tumahimik ka muna. Ano yung sinasabi ng Diyos? Pag-isip, tapos be open for possibilities. Tapos magdasal ka na. Kausapin mo na kagad siya. That's the first thing you do when you feel a calling. You stop. Pero notice, I have a suggestion about stop. Be quiet. Be silent. Kung makakapunta ka sa blessed sacrament, tahimik ka muna ron. Tapos kausapin mo siya, mag-isip ka muna, bakit ito ang nangyayari? Bait-bait ko naman. Pero bakit parang hindi nangyayari itong mga plano ko? Oh, parang, Lord, anong plano mo? Pagdating mo na sa pray, anong plano mo, Lord? Hindi nga ba plan? Siyempre, hindi pa tayo sigurado ron. Actually, this is the first part of repentance. Because repentance is a call to come. Come back. The next stop, the next thing is look and listen. Wala ba kayo nasa kapansin dyan? Stop, look, and listen. Ano tatawid ko sa Kalsada. When you stop, you look at the Lord, and then you listen, Lord, anong sinasabi mo? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Anong gusto mo, Lord? And then you look at Him, focus, and then you listen with everything. Kaya nga isa sa pinakamahalaga sa pagsunod kay Kristo at pagtulong sa Kanya, dapat marunong kang makinig. Lalo-lalo na yung mga linalagnat kapag hindi nakapag-chismis. Yung linalagnat na hindi nakakapagdalgal, dapat mabuti tayong tumahimik. Amen? Minsan yung mga pangyayari sa buhay, ginagamit ng Diyos na tawag sa atin. Amen? Minsan yung mga kasawian sa buhay, bakit ganito, Lord? Kung sinong mahal ko, iba ang mahal. Stop. Look. Hindi siya. Nakwento ko ba sa inyo? Meron kami dating kaibigan, dalaga, 20 pa lang siya. 20 years old ha? Anong grade yun? Basta, 20. Dito siya nakaupo sa harap ng simbahan. Ang isa sa dasal niya, Lord, ito yung boyfriend. Alis na siya. Oh, pagkatapos ng 5 taon, ilan na siya? Ha? 25. Wala na dito, nandiyan na. Pero ang dasal niya, ganun pa rin. Lord, please give me a lover. Alam ko naman tayo sa Jacob's Well eh. Oh, lumipas ang 5 taon. Ilan na siya? Wala na doon. Ano na? Ang dasal niya ganun pa rin. Pero may dagdag na, Lord, give me a lover. Malapit na ako mawala sa kanila niyo. Mabuti pa, Lord, ang tandang hinihimas. Ang unang niyayakap. Ang kamerang hinihitian. Ako hanggang ngayon. Wow! Eto ngayon. After 5 years, ilan na siya? 35. 35. Doon na siya sa may pinto. Alam mo sa may pintutan, di ba? Sa mga simbahan, may dututan. Kapag-adulthood ka gano'n, iba na ang dasal na. Yung sinabi ko kanina, anong plano mo, Lord? Ha? Plano mo? Kung kailan siya papalikot at lalabas, biglang tinawag ni Lord. Oh. Kaya pag nasa simbahan, kaya may suliksik. Kilabutan ka na. Tapos siya, lumingon siya. Who, me? O, sino si Lord? Yes, you. Bahala na kayo tapos ng kwento. Para may pag-usapan kayo. Stop, look, and listen. Hindi ko alam paano nangyari doon sa babae mo.
number one by stopping, looking and listening, and then we respond by leaving and go. Uy, remember, yung mga tinawag ng Diyos, lalo-lalo yung tinawag ni Jesus, lagi sinasabi, iniwan nila ang lahat at sumunod siya. Ang pagsunod kay Kristo ay mga dapat iwanan. Amen? Amen. Dapat alam natin yun. Tumutugon ka na kay Kristo, you're responding to the call of God. Dapat, Lord, ipapakita naman, Lord, iwanan mo na yan. Yung mga kaibigan mo yan, yan pinupuntahan mo yan gabi-gabi. Yan, hawak mo yan. Iwanan mo yan. Pananalita mo yan. Yan, kaisipan mo yan. Iwanan mo yan. Dito ka sa akin. Amen? May mga lugar tayong pinupuntahan. Huwag mo na puntahan. Live it! And let's go! Sometimes may mga binibig tayo. Iintay na tayo. And God tells us, live it! Go! Look at the apostles. Di ba? Oh, pero wait. It is obvious that there was uncertainties. Hindi alam kung saan pupunta. But basta, sumunod ka na. Yun yung sinasabi ko na, sabi ni Lord, basta, ako bahala. Kaya lang dinugtungan natin. Ako kawawa. Huwag mong dugtungan. Kasi salita ng Diyos yun eh. Basta, sumunod ka sa akin. Never trust. That's why we have to leave. Leave everything. Uy, minsan ito ang itanong nyo, tayo mga nandito, kasi I'm sure, tumugon na tayo sa call ni God. But sometimes you're not living what you need to live. Minsan may mga galit tayo, ayaw mo pa rin bitawan. May mga kaibigan tayo na alam mo dapat hindi. May mga ginagawa tayo, komportable, masarap, pero dapat iwanan. Amen. Amen. If we respond to God's call, do not forget, there is movement. Dapat may paggalaw. Responding to the call of God to come is to get out of your place and then move on. You have to change place. You have to leave a particular place and then move. Amen? Amen. Pero tagal-tagal mo na sumusunod kay Lord, mangungutang ka pa rin? Ano nangyayari sa'yo? Palamura ka pa rin? Ano nangyayari sa'yo? Ang galing mo rin magdaya sa tindahan mo? What is happening with you? Sinungaling ka pa rin? Tamad pa rin tayo? These are the things we need to leave sometimes. Amen? Amen. Oh, we have to notice this. It's important that when we respond to the Lord, hindi pwedeng nandyan ka para sa sarili mo lang. No. Leave everything behind and go. Follow. Amen? Amen. Kaya di ba yung mga pare, yung mga madre, iwanan nila lahat. Susunod sila. And Jesus was very clear, if you want to follow me, deny yourself. Tingnan mo, the first thing is self. What is it about myself? Deny the I. Dapat hindi na puro ka pakabig. Kung susunod ka kay Kristo, kalimutan mo na yung parang ugali mo na puro ka pakabig. Dapat matuto ka na magpakabig. Bakit kaya hindi tayo gumagaling? Iwanan mo na yung sama ng loob mo, patawarin mo na, pero kung tagal-tagal na, hindi mo pa pinapatawa. Tapos sa asa ka, gagaling ka, untun mong glue. I've always been saying this lately. To pray is very important, but to obey is more important. Now stop praying if you do not obey. I remember a bishop before in Bicol who told us, stop praying for peace if you are not peacemakers. Sometimes you have to stop praying if you can do something. When you are supposed to do something, do not pray, do. Amen? Amen. Because it's very, very important to pray, but hey, it's more important to obey. Obey. Amen? Amen. That is how we respond. Because we need ano ba nang may asawa? Sa akin lang tumingin. Ako. Ano ba nang may asawa? Tapos susunod ka kay Jesus.
Last, obey and follow. Obey and follow. The word follow, iba-iba ibig sabihin yan eh. Sa Tagalog, ano ba ang follow? Sumunod. Ha? Ano ang sumunod? Iba ang ibig sabihin ng, iba-iba ang ibig sabihin ng sumunod. Pag sinabing, sundan mo ako, kung saan ako pupunta, dapat nakasunod ka. Number one. Pag sinabi ng tatay mo na paglaki mo, sundan mo ako, o iba yun. That is imitation. It's not direction. Amen? Amen. Tapos, meron pang, sundan mo ako. O. Ha? Ano yun? Gayahin mo ako. Iba yun, di ba? Uy, napakasagana ng Tagalog, ha? Napakasagana ng Tagalog. O, kaya minsan, yung sinabing follow, lahat yun. Sundan mo kung saan siya papunta. Sundin mo ang sinasabi niya. Follow. Gayahin mo yung ginagawa niya. Follow. Isang word lang sa English, but it is a lot when we translate it in Tagalog. Brothers and sisters, whatever calling you have, check this out because this will never go wrong. Amen? This is the generic. Check the Old Testament, go to the New Testament, it's the same. It's the same. Although this part, in stopping, look, and listen, can be named in one word, repentance. That's why repentance is a call. But to make it easier, stop. Look at Jesus and listen well, and then do the movement. Start moving, because when you follow, you have to move. You have to change. Amen? Amen. Kaya mga bata na palasagot sa magulang, magsaserve kayo rito, palasagot pa rin kayo, think again. Think again. Baka dito sweetie-sweetie tayo, praise the Lord, hallelujah. Pagdating, pag-abot sa balay, bastos sa mga magulang. You're not following. You're stagnant. Maybe you heard the call, but you're just there. You are asked to follow. Amen. Amen. Everybody, let's read the Word of God. Trust the Lord with all your heart. It will not always be easy to follow, especially when you hear God's Word. But trust in the Lord. Amen? Trust in the Lord kasi tutulungan niya tayo. Mga kapatid, mahal na mahal kayo ng Diyos na nandito ngayon. Sobrang pagpapala ang tinatanggap natin sa salita ng Diyos na nagbibigay laya, liwanag, buhay at hamon para magkaroon tayo ng direksyon at ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. Naway pagpalain tayo at naway may sa buhay natin ang patuloy na pagsunod kay Kristo at pagtugon sa kanyang pamahalaan. Amen? Amen. Bye.